Isang Batangkenyong walang takot. Sa inyo, Walang kababayan. inuurungan. Umabot ng 1 year, nagsara na. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batanggenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Ito, kung makikita ninyo, di ba, eto si Brother Eli, pag bumaba na to, mga kababayan, nakabase talaga sa Biblia. Ngayon, nung wala nang maisagot siguro etong si Kibuloy, pinersonal na niya etong si Brother Eli, mga kababayan. At may mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan. Siyempre, sobrang galing nitong si Brother Eli na mapikon, mga kababayan, etong si Kibuloy. Ano po, so anyway, eto, pakinggan muna natin yung unang debate, mga kababayan, or sagutan nitong si Brother Eli at saka nitong si Kibuloy. Tapos i-play natin, mga kababayan, etong isa pa nating nakita na video na kung saan napikon po etong si Pastor Apollo C. Kibuloy dito kay Brother Eli. Pakinggan muna natin to, mga kababayan. Galing po ito kay ako si Nel Vlog. Ganyan po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play po natin. Taan siya sa inyong mga kamay kasi demokrasya tayo. Iboboto pa natin siya. Pinakilala ko lang siya na siya ang gusto ng Diyos para sa atin. Kita niya, mga kababayan, siguro dito natutunan ni Senator Robin Padilla yung salitang demokrasya. Baka kaya lang niya nalaman na may demokrasya dahil sa mga sinasabing demokrasya nitong si Kibuloy. Hindi nyo ba napapansin pag nangangaral si Kibuloy laging may demokrasya? At hindi nyo napapansin pag nagsasalita si Padilla, pag pinagtatanggol niya etong si Kibuloy, lagi niyang sinasabi, demokrasya tayo eh. Ibig sabihin, sa kanya lang nakita na may demokrasya, mga kababayan, nung si Kibuloy ay nalagay na sa alanganin dahil sa mga akusasyon laban po sa kanya. So ipagpatuloy pa natin. Issue-based lang tayo, mga kababayan, hindi tayo na may personal. Hindi, mali yan. Nagsisinungaling ka talaga, huling-huli ka na. Sabi mo, pinakilala mo na siya talaga ang appointed ng Ama. Ba't nung kaharap mo si Chris Aquino, binago mo? Gusto maliwanagan, mga kababayan. Maraming pastor ngayon, matigas ang pagmumuka. Harapan niloloko Pilipino. Sabi mo, ang appointed, sige po. Yun ang gusto ng Ama. Kaya lang, kailangan dumaan sa eleksyon, kaya natalo. Di ba, mga kababayan, ito, napag-usapan din natin to kanina, pero ibang topic to, pero ganun pa rin. Ano po, di ba, ito kasi yung pananaw ko. Base dun sa mga nababasa nating article, kapag kasi ang kagustuhan ng Diyos, yung nasunod, mga kababayan, kahit na ano pang hindrance, o kahit na ano pa man pong balakid, na humarang dyan, mga kababayan, hindi po kayang maharang yan, or hindi kayang mawala yan, mga kababayan. Kung talagang ang kagustuhan ng Diyos Ama, ay etong si Gilbert Gibo Teodoro, ang manalo nung dati laban dito kay Pinoy, mga kababayan, hindi siya matatalo ni Pinoy. Kaso nga lang, mga kababayan, hindi talaga ang Diyos mismo ang nagtalaga kay Gibo para maging presidente ng ating bansa. Kung hindi, mga kababayan, si Kibuloy lang talaga. Kasi biruin nyo, mga kababayan, ang nangyari kasi dito, ang sinabi daw ng Diyos ay etong si Gibo. Pero ang revelation ni Pastor Kibuloy ay si Pinoy. So, ibig sabihin, dun palang nagkaroon na ng conflict dito mismo kay Kibuloy. Mga kababayan, dahil niloko ni Kibuloy yung kanyang mga nasasakupan at niloko ni Kibuloy yung kanyang sarili, binalingbing niya ang kanyang sarili gamit ang sarili niyang salita. Diba, mga kababayan? So, anyway, pagpatuloy pa natin. Yung palang Diyos mo, talunan. Yung Diyos mo, talunan. Yung Diyos na totoo, pag nagsabi yun, kahit ano mangyari, ang mangyayari yung sinabi niya. Yes, at saka walang Diyos na talunan, mga kababayan, tandaan nyo yan. Walang Diyos na talunan. Ang nangyari, yung parang ang pinalabas nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy, yung kanyang Diyos naging talunan. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ikaw naman,
para lang mahilot mo yung kasinungalingan mo. Sabi mo, siya talaga gusto ng Ama. Hindi nyo binoto. Kaya hindi siya naging presidente. Mali yan. Bakit? Sinabi mo kay Chris ang revelation mo talaga si Pinoy, hindi si Gibo. Alin ba talaga, Mama? He gave me his name and he took my name as his new name. So my name became his name and his name became my name. Ang kanya raw pangalan ang kinuha ng Diyos para maging pangalan niya at nakipagpalit. At yung pangalan naman ni Christ, Jesus Christ, binigay sa kanya na bago niyang pangalan. Yun po ang aligasyon ng Mama. He gave me his name and he took my name as his new name. I and my Father's name are one. At kaya raw hindi mababasa sa Biblia yon kasi ang ginamit na talata, yung 2.9 ng unang Korinto na ng mata, hindi narinig ng tainga. Kaya daw yung sinasabi niya, wala raw mababasa sa Biblia kasi hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga. So paano siya naging appointed son of God kung walang nakakita at walang nakarinig? Kasi kung hindi narinig ng tainga at kung hindi nakita ng mata, paano niya nasabi na siya yung son of God? Siya yung appointed. Diba? So ipagpatuloy pa natin. Sinabi nila, bakit di namin nabasa yung pangalan mo o siyang pangalan niya? Bakit di namin alam na ikaw ang may-ari ng Bulsang Libutan? Alam mo? Bakit? Eto, basahin mo. Ano sinasabi niya? Look what he said in 1 Corinthians. English muna. Yes, Pastor, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. But as it is written, I had not seen. I had not seen. Hindi mo nabasa. Basa na. Basa. Hindi nga nakita ng mata. Ipapakita ba ng Diyos ang regalo niya? Baka nakawin mo pa. Yun yung katuwiran ni Kibuloy, mga kababayan. Ano po, itinalaga siya ng Diyos, siya yung ginawang Son of God, nang walang nakakita at walang nakarinig. Kumbaga, ang katuwiran ni Kibuloy, hindi daw pwedeng ipakita ng Diyos yung kanyang regalo, mga kababayan, at siya yung tinutukoy na regalo. Magaling etong si Bro Eli, mga kababayan, at talagang nasosopla ni Bro Eli etong mga sinasabi nitong si Kibuloy, base sa salita ng Biblia, base sa salita ng Diyos. Mga kababayan, ngayon, may mga times talaga na napipikon etong si Kibuloy dito kay Brother Eli. At eto, pakinggan nyo yung sinabi nitong si Kibuloy, mga kababayan, nung napikon po siya kay Brother Eli. Ano po, dahil nga sa sobrang galing nitong si Brother Eli at based on the Bible yung sinasabi, salita ng Diyos yung sinasabi nitong si Brother Eli. Ano po, hindi niya kayang soplahin kasi yun yung nasa Biblia. At kahit basahin ng napakaraming tao sa Biblia, yung sinasabi ni Brother Eli nandoon. Unlike dun sa sinasabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na kahit paulit-ulit mong hanapin sa Biblia, bibihira mo lang mahahanap yung totoo. So eto, pakinggan natin itong sagot ni Kibuloy dito sa mga pagtatama sa kanya ni Brother Eli. Ano po, so pakinggan po natin. Galing po ito kay Samut Chari, kanya po yan, hindi po natin gagawan lamang po natin ulit ng reaction video. Kailan ako naging duwag? Lalo na sa bakla ninyong leader. Sampalin ko pa siya. Pakinig yung sinabi ni Kibuloy. Kasi nga naman, parang ang pagkakaalam ko dito, para magkakaroon dapat ng debate, ng Bible debate, mga kababayan, o religious debate, etong si Kibuloy at saka itong si Brother Eli. Ano po para magkakaroon? Ngayon itong si Kibuloy, parang ayaw niya makipag-debate dito kay Brother Eli. Ngayon, mga kababayan, sinasabi ng mga followers niya, nung iba, ano po, naduwag, etong si Pastor, alam niyo naman, may etong si Pastor buhat ng lumabas,
sa social media, mga kababayan, at nakilala yung kanyang pangalan, nung panahon ng pamumuno ni ni dating Pangulong Duterte, ay ginawa na po siyang memes at katatawanan. Lalo na nung sinabi niya na pinatigil niya yung lindol, mga kababayan, at siya yung appointed son of God. Ngayon, kung mapapansin ninyo, nung binabanata na siya ng mga basher noon that time, eto na yung naging sagot niya. Kasi ang sabi ng mga basher sa kanya, duwag, etong si Pastor Apollo C. Quiboloy at hindi kayang harapin, etong si Brother Eli. Pero ang naging sagot niya, mga kababayan dito, ganito. Eto, pakinggan nyo ha. Kailan ako naging duwag? Lalo na sa bakla ninyong leader. Sampalin ko pa siya. I have a message, Pastor, from Jeffrey De Moran. You must be paid $20 million for your time to debate. But I tell you, if you are the appointed son of God, you don't need money to debate. Tama! Ask God for knowledge and you could win everything. The truth. Tama, mga kababayan, kasi kung talagang son of God siya, hindi niya kailangan ng kondisyon na pera para makapag-debate at ipaglaban yung pinaniniwalaan niyang salita ng Diyos, mga kababayan. Kung talagang son of God siya at siya yung talagang itinalaga ng Diyos na kanyang natatanging anak na tagapagligtas. Ang problema, mga kababayan, ang problema kasi dito kay Pastor, saka lang siya makikipag-debate pagka milyon yung pinag-uusapan or may perang involved. Mga kababayan, so kung ganon, yung pananaw nitong si Pastor Apollo C. Quiboloy, nakikipag-debate siya hindi about Bible, hindi about salita ng Diyos. Mga kababayan, kung hindi about money, gusto niyang pagkapirahan yung Biblia. Self-proclaimed. Yan, tama. Diba? Na-personal na lang. Tapos ang pinakamatindi dito, mga kababayan, ginamit yung salita ng Diyos para sa pera. So ipagpatuloy pa natin. The servant of God is he who works silently and doesn't brag, being humble because Tama! charity comes from the heart, not from the mouth. You brag about everything. You have the power of wealth, but not the power of Jesus Christ. Jesus Christ said not to do unto others what you don't want others to do unto you. This is not libel, but a quote of biblical infliction to you. So, don't challenge me to a debate. Kayo nagsa-challenge pag-debate. Pag binababayad ko sila, nagre-reklamo. Ano kayong klaseng tao? Wag daw siyang i-challenge ng debate, mga kababayan. Yun yung sabi niya. Pagka daw inaano niya, mga kababayan, na magbabayad daw yung mga nagcha-challenge sa kanya ng debate, nagre-reklamo daw po. Diba? So, ibig sabihin, bago mo pala makaka-debate, etong si Pastor Apollo C. Quiboloy, kailangan meron ka munang makapal na bulsa. Or di kaya naman, meron kang pera. Kaya lang, alam niyo, mga kababayan, ito nakikita ko dito Kaya ayaw niya makipag-debate kay Brother Eli, mapapahiya siya. At malaki ang posibilidad na kung pinatulan niya or natuloy yung kanilang debate itong si Brother Eli, mawalan siya ng mga panatiko. Maniwala kayo. Madudurog yan kay Brother Eli. Diba? Pakitama na lang po kapag po ay mali. May galab shoutout, Ribeton. Ayan, may galab shoutout. Pagpatuloy pa natin. Ano? Tanda mo yung mga reason ninyo. Sabi niya na, if you are the appointed son of God, you don't need money to debate. I told you I don't debate. Tapos hamon kayo ng hamon. Pag hindi ako kumikibos, duwag si Quiboloy, duwag si Quiboloy. O para naman pantay yung dignity ko, sige, kahit pinagbabawal ng salita ng Diyos, alam ko hindi nyo maabot Sige, 20 million. Alam ko hindi nyo maabot. Para hindi, huwag lang kayo masalita, ako'y duwag. Duwag? Kita nyo, mga kababayan, milyon ang usapan, 20 million ang hamon nitong si Quiboloy, mga kababayan, dito kay Brother Eli Soriano, para lang makipag-debate. Diba, biruin nyo, mga kababayan, kung ikaw ang son of God, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot harapin yung isang taong hinahamon ka na pag-usapan yung salita ng Diyos. At kung talagang salita ng Diyos, yung sinusunod mo at ipinapakalat mo at pinapangaral mo sa mga nasasakupan mo, sa mga tagasunod mo, sa mga kaanib mo, dapat hindi ka matatakot ipaglaban yung salitang yon. Kaso ang problema, mga kababayan, paano ba naman, kahit sino, kahit ako, hinamon ko itong si pastor ng debate, mga kababayan, nagpresyo siya ng 20 million. Alam niyang pobre lang ako, talagang hindi ko ma-afford yon. Hindi ko kayang labanan siya ng debate
ng may perang katumbas, mga kababayan, sa madalit salita. Kasi nga, biruin nyo ang pinag-uusapan salita ng Diyos, pero pera yung iniaaro niya. Pera yung kailangan niya. Mga kababayan, 20 million pesos para sa debate. Dito kay Pastor Apollo C. Buloy. Ibig sabihin, may talent fee yung pagsasalita niya ng salita ng Diyos. Diba? So, ipagpatuloy pa natin. Kailan ako naging duwag? Lalo na Yes, sabi naman Melissa Viloria, presyong ayaw makipag-debate kasi nga hindi kayang i-afford yan. Kahit ako, mga kababayan, milyonaryo, hindi ako makikipag-debate sa halagang yan, mga kababayan. Kasi nga pinag-uusapan salita ng Diyos. Yung ganyang nagpipresyo ng debate, duwag yan at ayaw makipaglaban ng debate. Yan ba yung ipinagtatanggol nyo? Kaya nga ngayon, nung nakita ko itong video ito, mga kababayan, 4 years ago, etong video ito, 4 na taon na yung nakakalipas. Nung nakita ko itong video ito, I know kung bakit ayaw niyang pumunta sa Senate at saka sa Congress. Kasi natatakot siya, mga kababayan, na makipagbali-taktakan doon at ipaliwanag niya yung kanyang sarili na siya ay inosente. Diba? So, ipagpatuloy pa natin. sa bakla ninyong leader, sampalin ko pa siya. Kayon, binigyan ko kayo ng kondisyon, nagre-reklamo kayo. Ano kayong klase? Sinabi niya, etong si Brother Eli, mga kababayan, baklang leader ng religious nitong si Brother Eli. Ano po sinabi niya, nasasampalin niya pa. 'Di ba yan ba ang sagot ng isang son of God? Kabastusan. 'Di ba? So anyway, ipagpatuloy pa natin. Pag binigyan kayo ng kondisyon, sumunod kayo sa kondisyon ng hinahamon nyo. Nang hamon ba ako ng debate? Wala. Hindi ako nang hamon ng debate. Kayo ang nang hamon ng debate. Sinabi ko na bawal ang debate dito sa kingdom. Yung sinabi kong bawal ang debate sa kingdom, napagkamalan ninyong ako'y duwag. Sabi ng Titus. Sa Titus 3:9. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo. Yan, debate, iwasan mo. Ang di matapos-tapos na dalaan ng maninuno. At ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Away at alitan tungkol sa kautusan, Word of God. Amen. Ang mga ito ay walang pakinabang Walang at pakinabang halaga. at walang halaga. Pinipilit ninyo ako. Binigyan ko kayo ng kondisyon. Nagreklamo ka. Sabi mo pa, true sir. Tama! Eto, sabi nasa Bible, ang huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa kahit na anumang bagay dahil malaking kasalanan yan. Nasa Bible yan. Pero ginagamit niya para pagkapirahan. Diba? Ginagamit niya para pagkapirahan. Pagpatuloy pa natin. Servant of God, hindi nagbabrag. Nagbabrag ba ako? Nagsasalita ng totoo. Amen. You brag about everything. You have the power of wealth, but not the power of Jesus Christ. Anong klase ka? Bakit sino ba nagbigay sa akin ng power of wealth? Di ba si Jesus Christ? Amen. Kasi si Jesus Christ nga nagpadala sa akin. Ayaw naman yung tanggapin. Hindi ko naman pinipilit sa mga kambing yan. Yan ay para sa mga tupa lang. Bakit nakikisaw-saw ka? Sabi mo, Jesus Christ said, do not do unto others what you don't want others to do unto. O bakit kayo naghamon ng debate? Takot! Takot ka makipagdebate! Takot ka kay Brother Eli, yun yung katotohanan dyan. Ano po, kasi kung talagang wala siyang kinakatakutan, ano po, kung talagang hawak niya lahat ng kaluluwa ng tao, mga kababayan, dito sa sanlibutan, hindi siya matatakot ipangalat yung salita ng Diyos. Kaso nga lang, nagpresyo siya, mga kababayan, na talagang yung may kaya lang mag-akse ng pera ng ganung kalaki para lang makaka-debate siya, ang makaka-afford nun, mga kababayan. Sino ba naman tangang afford nun? Diba, ipagpatuloy pa natin. Ligtan mo ako eh. Niloloko mo sarili mo. Ito yung parang nagsisigarilyo ng ano yun, yung electronic. Vape. Pag nagbe-vape ka, niloloko mo sarili mo. Ito niloloko nila sarili nila sa mga katwiran nila. Kaya hindi kayo pinagpapala ng Diyos.
Sabi mo, this is not libel, but a quote of biblical infliction. Ini-inflict mo sa akin? Saan ang sakit dito? Ang sakit sa inyo. Amen! Bakit? Hindi kayo makapagbayad ng 20 milyon. Sakit yun. Sige, maghanap kayo ng 20 milyon. Hanggang ngayon, wala. Lumagpas na yung due date ko sa kanila. Kaya na-increase na yan ng 40 milyon. Sobra pa sa kapa yan. Kayong mga hambugero, sino nagyayabang dito? Di ba kayo? Wala pang tumalo sa amin sa debate. Hindi pa pinanganak ang tumalo sa akin sa debate. Ang yabang. O ngayon, binigyan ko ng kondisyon, hindi kaya. Huwag kang humamon sa hindi mo kaya. Lumagpas na yung due date ko sa inyo para i-produce ko yung pinapoproduce ko. Kung wala, hanggang... Huwag daw humamon sa hindi kaya. Kasi nga, may 20 milyon na nakaharang. Paano kakakayanin? Diba? May 20 milyon na nakaharang para makadebate si Pastor Apollo C. Kibuloy. Mga kababayan, sinong loko makikipag-debate dyan sa halagang 20 million pesos? Presyong ayaw makipag-debate yon. Pagpatuloy pa natin. Ngayon, nagyayabang pa rin kayo. 40 milyon na yan. Sige, produce na siya. Kita niyo? So anyway, napakaliwanag naman dito mga kababayan na talagang etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, talagang sobra yung pambabastos dito kay Brother Eli, mga kababayan. Pero, kung makikita nyo naman talagang etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, talagang ayaw niya makipag-debate. Kasi nga, mga kababayan, kung makikipag-debate ka sa kanya, pepresyuhan ka ng isang halaga na hindi mo kayang i-afford, mga kababayan. Lalo na kung ikaw ay isang katulad kong pobre. Ngayon mga kababayan, maliwanag na talagang etong si Pastor Apollo C. Kibuloy, yung kanyang mga pangaral, talagang yung karamihan sa kanyang mga pangaral ay wala talaga po sa Biblia. Mga kababayan, taliwas na taliwas po sa sinasabi ng Biblia. Unlike dito kay Brother Eli, na talagang kung makikita ninyo, based talaga sa pinag-aralan niya, mga kababayan, sa Biblia, yung kanyang mga tinatalakay at ginagamit na pang-correct dun sa mga nagpapaliwanag po ng hindi maganda about sa sinasabi ng Diyos. Biruin mo, kung talagang ikaw ay tunay na appointed Son of God, hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng pera para ipagkalandakan at isigaw yung salita ng Diyos at ipangalap sa publiko. Mga kababayan, ganun lamang naman po kasimple. So anyway, kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo? Hingil po dyan sa pambabastos ni Kibuloy, mga kababayan, dito kay Brother Eli. Ano po, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi ninyo. Hingil po dyan sa topic na yan, mga kababayan. So anyway, mga hindi pa nakakapag-like like nyo po sana itong ating live stream.